Nagulat silang lahat sina Tyler at Hailey. Hindi nila akalain na ang live-in-in-law na inabandona nila ay talagang makakatuluyan sa isang 5-star hotel. Nagkakahalaga ito ng higit sa $1,000 bawat gabi. Tanong ni Tyler, Hailey, sigurado ka bang $200 lang ang mayroon siya? Lihim ba siyang nagtago ng pera sa likod mo sa nakalipas na 3 taon? Umiling si Hailey at sinabing, hindi ako sigurado, baka siya nga. Tyler pursed his lips and remarked, Jordan is quite gutsy. Sinabi ko na maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pananatili sa anumang hotel na may 4 na bituin at mas mababa, at gayon paman, ang taong ito ay nagbayad ng napakalaki upang mag-check-in sa isang 5-star na hotel. Inakala ni Tyler na natatakot si Jordan sa kanyang kapangyarihan at sa makatuwid, ininis ang kurot at nag-check-in sa isang 5-star hotel. Hindi niya alam na sa 5-star hotels lang pala lagi si Jordan. Tanong ni Hailey, mayroon ka bang paraan para hindi siya makapagpatuloy sa pananatili rito? Dahil inilagay sa isang pwesto, sinabi ni Tyler, medyo magulo talaga yon. Ang mga may-ari ng 5-star hotels ay pawang mga big boss na hindi kayang i-provoke ni Tyler. Bukod pa rito, mahalaga ang reputasyon para sa mga 5-star na hotel. Sa kabila ng kanyang katayuan at mga koneksyon, hindi kakayanin ni Tyler ang mga kahihinatnan kung malaman ng publiko na ang isang bisita ng Westlake Hotel ay pinalayas dahil sa kanya. Medyo nahihiya at nagigilty, bumulong si Tyler, bakit hindi na lang natin siya patuluyin ng isang gabi? Kahit na may lihim siyang ipon, kaya niyang manatili ng isang gabi lang. Halatang medyo displeased si Hailey dahil ngayon lang, confident na nagdeklara si Tyler na papatulogin niya si Jordan sa mga lansangan, pero ngayon wala na siyang magagawa kay Jordan. Nang makitang galit si Hailey, medyo nabalisa si Tyler at tumingin sa service staff. Mananatili ba si Jordan dito ng isang gabi? Katatapos lang iproseso ng front desk attendant ang check-in administrative procedure ni Jordan. Kaya naman, hindi na niya kailangang suriin. Simpleng sagot niya, nagbayad si Jordan para sa 7 gabing pamamalagi. 7 gabi? Medyo nagulat si Tyler. Ang pump na ito ay medyo walang humpay. Bawat gabi ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000 at 7 gabi ay nagkakahalaga ng $7,000. Hailey, marami na siyang naipon na pera sa kanyang lihim na itago. Galit na galit si Hailey kaya tinapakan niya ang kanyang mga paa at napabulalas ng hindi nasisiyahan. Siguro nasipsip niya ang ilan sa perang gagastusin niya sa mga pamilihan, pagkain ng aso, at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang takaw niya. Ang pamilya Camden ay isang pangalawang rate na mayayamang pamilya sa Orlando na may mataas na gasto sa pamumuhay. Si Jordan ang kadalasang namimili. Hindi imposibleng kumuha siya ng ilang $1,000 mula sa pera na dapat gastusin sa pang-araw-araw na gastusin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang front desk attendant ay nagsabi, or Jordan ay hindi nag-check-in sa isang ordinaryong silid ngunit isang presidential suite. Ano? Takot na takot sina Tyler at Hailey na malapit na silang tumalon. Presidential suite. Mananatili siya dito ng 1 linggo. Ang presidential suite ng Westlake Hotel ay nagkakahalaga ng $1,000 bawat gabi. Ang gastos para sa 1 linggo ay $70,000. $70,000. Nagbayad lang ba si Jordan ng $70,000? Tanong ni Tyler sa attendant, takot na nakatingin sa kanya. Tumango ang magandang babaeng attendant at nahihiyang sinabi, binigyan pa niya ako ng $1,000 tip. Nang marinig ang kanyang mga salita at makita kung gaano kaganda ang front desk attendant, biglang nakaramdam ng selos si Hailey. She rebuked furiously, sino bang nagsabing pwede mong kunin ang tip niya? Pera yan ang pamilya ko. Ayaw ni Tyler na magdulot ng eksena si Hailey sa 5-star hotel, kaya hinila siya nito at sinabing, Hailey, huwag mo nang pakialaman ang tip sa ngayon. Saan siya nakakuha ng ganoon kalaking pera? Imposibleng makakuha ng $70,000 sa pamamagitan ng pagbulsa ng ilan sa perang inilaan para sa pang-araw-araw na pangangailangan at mga pamilihan sa nakalipas na 3 taon. Matapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Hailey na siya ay may kahulugan. Bagamat binigyan siya ng pamilya Camden ng buwanang allowance, hindi na sila magdadagdag ng ganoon kalaki pagkatapos ng 3 taon. Biglang may naisip si Hailey habang nagmumuni-muni. Sa tonong nag-aalala, nagtanong siya, dati siyang pumunta sa lugar ng lola ko at nag-aalaga ng aso niya. Marami siyang antigo sa bahay. Nagnakaw kaya siya ng 1 o 2 at ipinagbili ang mga ito?
Alam ni Tyler kung gaano kalakas ang matandang Enres Camden at alam niyang makakatanggap siya ng maraming mamahaling regalo sa kanyang kaarawan bawat taon. Ang mga regalong iyon ay sapat na upang bumuo ng isang napakalaking tumpok sa bahay. Kailangan lang ni Jordan na magnakaw ng 1 o 2 piraso at maaari niyang ibenta ang mga ito sa halagang 100 o 2. Bulalas ni Tyler, ganyan talaga, ipaalam ka agad sa pamilya mo at hilingin sa kanila na tingnan kung may kulang. Galit na kinuha ni Hailey ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina, si Sylvie. Sa oras na ito, sa Marriott Hotel. Mahigit 40 minuto nang wala sina Jordan at Hailey, at ang mga panauhin sa piging ng kaarawan ay busog na busog at lasing sa kanilang puso. Karaniwan, ang mga abalang amo ay matagal nang bumalik sa kanilang mga kumpanya upang kumita ng pera. Gayunpaman, ngayon wala sa kanila ang sabik na umalis. Lahat sila ay naghihintay ng isang tao, at iyon ang misteryosong tao na nagpadala ng $1,000,000 na jadate bracelet na kilala rin bilang manliligaw ni Elle. With an ominous hunch, Victoria asked, matagal na pero wala pa rin yung nagbigay ng regalo. Kahit gaano pa kabigat ang traffic sa East Central Boulevard, dapat nakarating na siya ngayon. Galing ba talaga sa Jordan ang bracelet? Nang maisip niya ito, pinagpawisan si Victoria. Tiyak na hindi ko sinasadyang makasakit ng isang malaking pagbaril, di ba? Sa sandaling ito, biglang nagring ang phone ni Sylvie. Hailey, kamusta na? Tapos ka nang hiwalayan ng talunan, ha? Nakangiting tanong ni Sylvie. Sabi ni Hailey, Nay, magmadali at pumunta sa bahay ni Lola at tingnan kung alin sa mga antigong kaligrapya ng Lola ang nawawala. Ang hamak na iyon mula sa pamilya Steele ay nagnakaw ng isang bagay mula sa aming pamilya at ibinenta ito. Nagulat si Sylvie. Ano? Jordan, ninakaw niyan ang antigong calligraphy painting ng lola mo. Nang marinig ang mga salita ni Sylvie, mas nakahinga si Victoria. Gamit ang isang slim lady sigarete sa pagitan ng kanyang nakakaakit na mapupulang labi, sinabi ni Victoria, akala ko ito ay isang malaking shot, ngunit ito ay lumabas na magnanakaw lamang. Pagkatapos manigarilyo ni Victoria, tumayo siya at nagpaalam sa mga Camden. Matandang Enres Camden, M.N. Camden, may asikasuhin ako sa opisina, kaya alis na ako. Ang matandang Enres Camden at ang iba pa ay sabay-sabay na dinala si Victoria sa pintuan. Miss Clarke, asahan ka namin sa puhunan. Sabi ng matandang Enres Camden habang hawak ang kamay ni Victoria. Masayang sumang-ayon din si Victoria, sigurado ka. Nang makitang aalis na si Victoria, sumunod naman si Zack. Matandang Enres Camden, N. Camden, dapat na rin tayong umalis. Nang makitang isang magnanakaw ang kasama ng mga Camden at ang baller, na nagbigay ng pulseras, ay hindi nagpakita pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga panauhin ay naghiwalay na lahat. Hindi nagtagal, ang mga Camden na lang ang natira sa handaan. Tumingin ang matandang Enres Camden kay Sylvie at nagtanong, ano ang sinabi ni Hailey? Bakit mo lang nalaman na nagnakaw siya sa amin pagkatapos ng hiwalayan? Nagkaroon ng prenuptial agreement sina Jordan at Hailey na panatilihing hiwalay ang kanilang ari-arian bago sila ikasal. Kung sakaling magkaroon ng diborsyo, walang karapatan si Jordan sa kahit isang sentimo ng mga ari-arian ng Camdens. Ipinahiwatig ni Hailey na kukunin niya ang lahat ng perang kinita ni Jordan sa paghahatid ng takeout sa kasunduan sa diborsyo. Sumagot si Sylvie, sinabi ni Hailey na gumastos si Jordan ng halos $70,000 sa isang linggong pananatili sa presidential suite ng Westlake Hotel. Kaya nahulaan niya na nagnakaw siya sa iyo. Medyo nataranta rin ang matandang Enres Camden. Sa nakalipas na 3 taon, madalas niyang hilingin kay Jordan na pumunta sa kanyang villa at makipaglaro sa kanyang pinakamamahal na poodle dahil mahal na mahal nito si Jordan. Siguradong nagkaroon ng pagkakataon si Jordan na magnakaw ng mga bagay sa kanyang villa. Nagmamadaling sinabi ng matandang Enres Camden, bumalik tayo kaagad sa villa. Gayunpaman, hinila ni Elle si Old Enres Camden para pigilan siya. Lola, huwag kang magmadaling umalis. Baka dumating na ang manliligaw ko. Ang maliit na batang babae na may napakarilag na figura ay nagpapantasya pa at iniisip na ang jadete na pulseras ay bigay ng kanyang manliligaw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ng matandang Enres Camden, Drew, Benedict, Sylvie, pumunta kayo sa aking villa at tingnan kung ano ang kulang. Herman, Susan, Elle, manatili kayo rito sa akin at maghintay ng kaunti pa. Mabilis na hinatid ni Drew sina Benedict at Sylvie pabalik sa villa.
Ang mga gamit ng matandang NRES Camden ay inilagay sa dalawang silid sa basement, ang isa ay puno ng mga accessories, alak, at mga relo, habang ang isa naman ay puno ng mga antigong painting at calligraphy. Bagamat marami siyang item, may mga detalyadong tala para sa bawat isa sa kanila. Pagdating sa basement, sinabi ni Drew, "Tito, maghiwalay na tayo para mag-check. Tinitingnan niyo ang silid gamit ang mga antike at calligraphic na mga painting habang sinusuri ko ang isang ito." Okay. Hawak ang notebook, pumunta sina Benedict at Sylvie sa silid kung saan nakalagay ang mga antike at calligraphy painting at tiningnan ang lahat ayon sa records. Ganon din, tiningnan din ni Drew ang kwartong kinaroroonan niya ayon sa listahan sa notebook. Makalipas ang 20 minuto, nakumpleto ni Drew ang kanyang tseke at natuklasan na walang nawawala. Sa puntong ito, tapos na si Benedict. Lumapit siya at nagtanong, "Drew, walang nawawala sa room na sinuri namin. Ikaw naman?" Saglit na napatili si Drew sa gulat dahil walang nawawala sa kwarto kung saan nakalagay ang mga antike at calligraphic paintings. Patunay iyon na walang nawawalang mahahalagang bagay sa villa ni Old NRES Camden. Sa madaling salita, walang ninakaw si Jordan mula sa mga Camden. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano siya nabugbog ni Jordan ng 2 beses na sunod-sunod, nakaramdam ng galit si Drew at ayaw niyang patunayan na inosente si Jordan ng ganoon lang. Bukod dito, kapos din siya sa pera kamakailan, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataong kumita ng karagdagang pera. Sabi ni Drew, "Naku, hindi pa ako tapos mag-check. You guys better check again, baka may makaligtaan kayo." Tumango si Benedict at sinabing, "Sige, titingnan ko ulit." Habang pinapanood si Benedict na lumabas ng kwarto, napangiti si Drew. Isinara niya ang pinto ng kwarto at sa katahimik na kinuha ang isang Richard Mille watch. Ito ang relong suot ni Lolo noong nabubuhay pa siya. Mayroon lamang 48 piraso ng relong ito sa buong mundo, at bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit $800,000. "Jordan, simula ngayon, ikaw na ang magnanakaw na nagnakaw nitong relo, hehehe." Inilagay ni Drew ang relo ni Richard Mille sa bulsa ng kanyang damit. Pagkaraan ng 2 minuto, nagmamadaling tumakbo si Drew sa silid kung saan naroon sina Benedict at Sylvie at galit na napabulalas. "May nawawalang relo sa kwartong sinuri ko." Sina Benedict at Sylvie ay sumugod at nag-check, at napagtanto na mayroon talagang nawawalang $800,000 na relo. Galit na tumahol si Sylvie, "No wonder that good-for-nothing Jordan could afford to stay in the presidential suite of Westlake Hotel. Ang hayop na yon." Sa puntong ito, tinawagan na ni Benedict si Old NRES Camden sa telepono. "Nay, nalaman namin na ang relong Richard Mille na ginamit ni tatay noong nabubuhay pa siya ay nawala na." Galit na galit ang matandang NRES Camden na muntik na siyang mamatay. "Ibalik mo siya sa akin. Puputulin ko ang kamay niya." Ibinaba ni Benedict ang telepono at sinabi kay Drew, "Drew, gusto ni Lola na ibalik natin si Jordan sa kanya." Nang mabalitaan ni Drew na inatasan silang ibalik si Jordan, agad siyang nag-check out. Hindi ba tayo tatawag ng pulis?" Sinabi ni Benedict, "Tulad ng alam mo, hindi gusto ni Lola ang pakikitungo sa pulisya." Biglang nagkunwaring nasasaktan si Drew habang tinatakpan ang sugat sa kanyang mukha at sinabing, Ang sakit ng sugat ko, kailangan kong pumunta sa ospital para magamot ito." "Uncle, pumunta muna kayo. Pupunta ako dyan saglit." Habang nagsasalita siya ay umalis na si Drew. Drewy. Kahit anong tawag ni Benedict sa kanya, hindi siya papansinin ni Drew. Hindi na naglakas loob si Drew na guluhin muli si Jordan. 2 beses na siyang nabugbog ngayon, at kung siya ay nabugbog sa pangatlong beses, siya ay pumangit. Si Benedict ang dating biyena ni Jordan, ngunit ngayon ay hindi na sila magkamag-anak. Kaya naman, natakot siya na baka talikuran sila ni Jordan at tamaan din siya. Iba si Benedict kay Herman. Wala siyang kakilalang miyembro ng mafia. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang anak na si Hailey. "Hailey, nasa Westlake Hotel ka pa ba?" Sagot ni Hailey, "Yes, Dad." "Ako." Sinabi ni Benedict, "Nasa lugar ako ng lola mo, at natuklasan namin na nawala ang isang Richard Mille na relo na nagkakahalaga ng mahigit $800,000. Nakuha siguro ni Jordan." Tumahol si Hailey, "Ang hamak na yan. Hindi nakakagulat na mayroon siyang pera para manatili sa presidential suite ng isang 5-star hotel." Sabi ni Benedict, "Hailey, galit na galit ang lola mo at gusto niyang ibalik mo si Jordan.
Hindi ako pupunta. Ipaubaya ko na sayo. Westlake Hotel. Ibinaba ni Hailey ang telepono at galit na bumulalas, "Great Jordan, how dare you steal from Lola? Panoorin mo kung paano kita haharapin." Naglakad si Hailey patungo sa front desk at nagtanong, saang silid tinutuluyan ni Jordan Steele. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Tyler sa kanya at tinanong, "Hailey, anong ginagawa mo?" "Anong ginagawa ko? Ibabalik ko siya, syempre. Ninakaw niya ang relo ng aking lolo na nagkakahalaga ng mahigit $800,000, bulalas ni Hailey. Alam ni Tyler na tiyak na hindi basta susunod si Jordan at tiyak na magtatalo silang dalawa pagdating ng panahon. Sila ay nasa isang 5-star hotel at ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng hotel sa unang lugar. Ang pinakaayaw niya ay ang mga taong lumikha ng gulo sa mga hotel. At saka, hindi kayang i-provoke ni Tyler ang may-ari ng Westlake Hotel. Hinawakan ni Tyler ang braso ni Hailey at sinabing, "Huwag kang pumunta, tawagan mo lang ang mga pulis." Napailing si Hailey sa kanya at pinabulaanan, "Bakit ba ang duwag mo? Kung natatakot kang pumunta, ako na lang ang pupunta." Matapos malaman ang room number ni Jordan, sumakay si Hailey sa elevator at tinunggo ang presidential suite kung nasaan si Jordan. Dong dong dong. Hindi mapakali si Hailey na mag-doorbell at pasimple niyang kinalampag ang pinto gamit ang malalambing niyang kamao. "Jordan, magnanakaw ka. Buksan mo ang pinto ngayon din." Sa pagkakataong ito, katatapos lang maligo ni Jordan at nag-blow dry ng buhok. Nang marinig niya ang katok sa pinto, pinatay niya ang blow dryer at malabong narinig muli ang boses ni Hailey. "Bakit ba ako ginugulo pa ng babaeng ito? Hinanap niya ulit ako kahit kakahiwalay lang namin." Ibinaba ni Jordan ang hair dryer at naglakad para buksan ang pinto. Sa sandaling ginawa niya, sinalubong si Hailey nang makitang nakasuot ng bathrobe si Jordan, nakasuklay sa likuran niya ang malalaki nitong buhok. Mamasa-masa pa ito, at ang kasalukuyang hairstyle niya ang nagpamukha sa kanya na mas guwapo kaysa noong may bangs siya. Mukha rin siyang mas dominante. Hindi maayos na naisuot ang bathrobe ni Jordan, at kitang-kita ang mga kalamnan ng kanyang itaas na katawan. May abs talaga si Jordan. Noon pa man ay gusto ni Hailey Camden ang mga lalaking may abs, at sa kabila ng 3 taon niyang kasal kay Jordan, hindi niya alam na may ganoong kaperpektong figura ito. "Kung alam ko ng mas maaga, pinananatili ko siyang walang damit sa bahay kapag tag-araw." Medyo nakaramdam ng panghihinayang si Hailey. Sa kanyang opinyon, mahirap si Jordan, ngunit gwapo ito, at kung may abs din siya, gagawin niyang magandang eye candy. "Anong problema?" Malamig na tanong ni Jordan. Tumigil si Hailey sa pagtitig sa katawan ni Jordan, at galit na galit siyang nagtanong, "Jordan, ninakaw mo ba ang relo ni Richard Mille sa bahay ng aking lola?" "Anong pinapanood ni Richard Mille?" Naguguluhan si Jordan. Bulyaw ni Hailey, "Nagpapanggap ka pa, ha? May isang relo na nagkakahalaga ng mahigit $800,000 nawawala sa bahay ni lola. Dapat kinuha mo na. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng pera para manatili sa presidential suite ng isang 5-star hotel? Kahit na ako ay hindi pa nananatili sa isang presidential suite bago." Hindi napigilan ni Jordan ang mapatawa, naaliw sa kakatawa ng mga Camden. Hindi sila kailanman mag-aalok sa kanya ng anumang mga benepisyo at pupunta lamang sa kanya tuwing oras na para mag-rap. Sabi ni Jordan, "Miss Camden, never akong kumuha ng kahit isang bagay sa pamilya mo, ninagnakaw ako ng kahit anong relo. Please umalis ka na." Nang marinig ni Jordan na tinawag siyang Miss Camden, napuno ng kalungkutan ang puso ni Hailey. Sa nakalipas na 3 taon, tinawag niya itong Hailey ng buong pagmamahal. Kung minsan ay tinutugunan pa niya ito ng mga termino ng pagmamahal tulad ng baby, dearest wife, o goddess. Gayunpaman, tinawag na siya ngayon ni Jordan na Miss Camden. Nakaramdam ng hinanakit, humihikbing akusasyon ni Hailey Camden, "Jordan, napakawalang puso mo. Bakit ka ba nagmamadaling itaboy ako? May babae ba sa kwarto mo?" Siyempre, walang babae sa kwarto ni Jordan. Hindi siya ganoon kadaling tao. Gayunpaman, sinabi ni Jordan, "It's none of your business regardless kung may babae o wala. Hiwalay na tayo." Sa sobrang inis ni Hailey Camden ay tinuro niya si Jordan at bumuelta, "Wala pang 1 oras na hiwalay na tayo, at nakipag-ugnay ka na sa ibang babae. Ginagamit mo rin ang pera ng mga Camden. Binitawan mo talaga ako." Natawa si Jordan. "Ha, so pinayagan mo akong lokohin habang kasal pa tayo,
Pero hindi okay na may kasama akong ibang babae pagkatapos nating maghiwalay. Sino ang hindi tapat? Hindi nakaimik si Hailey. Tumigil siya sa pagsasalita at dire-diretsong pumasok, balak niyang hanapin ang babae at bigyan siya ng isang mahigpit na sampal. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Jordan si Hailey na pumasok sa silid. Sabi ni Jordan, "Miss Camden, hindi ka karapat-dapat na tumuntong sa loob ng presidential suite ng isang 5-star hotel. Kapag tumanggi kang umalis, tatawag ako ng security." Natigilan si Hailey sa gulat dahil bigla niyang naramdaman na parang narinig na niya ang katagang iyon sa kung saan. Matapos pag-isipan ito ng mabuti, naalala niya na sinabi niya ang parehong bagay kay Jordan tungkol sa oras na ito sa Splendor Hotel kahapon. Kahapon, nang pumasok si Jordan kina Hailey at Tyler Collins sa silid ng hotel, gusto ni Jordan na pumasok at bugbugin si Tyler Collins, ngunit sinabi ni Hailey na hindi karapat-dapat si Jordan na tumuntong sa silid ng isang 5-star hotel. Gayunpaman, si Jordan ay hindi lamang nakatayo sa silid ng isang 5-star na hotel, ngunit nararapat din siyang manatili dito bilang isang bisita. Ang masaklap pa para kay Hailey, nananatili siya sa isang presidential suite na hindi kailanman tinutuluyan ni Hailey. Bagamat pareho silang 5-star hotel, ang mga room rate ng Westlake Hotel ay ilang beses na mas mataas kaysa sa Splendor Hotel. Nakatayo sa harap ni Hailey, biglang naisip ni Jordan ang isang sikat na kasabihan. "Nakatayo ako sa harapan mo ngayon, ngunit hindi na ako katulad ng dati." "Fine, hindi mo ako papapasukin ha?" Si Hailey, galit na tinanggihan siya, ay nagsabi, "Bibigyan kita ng pagkakataong makauwi, magtapat sa iyong mga pagkakamali, at tanggapin ang parusa ni Lola. Pagkatapos ay isasaalang-alang natin na naayos na ang usaping ito. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ito, tatawagan ko ang mga pulis at hayaan silang harapin ito. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Ang pagnanakaw ng isang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $800,000 ay maggagarantiya ng pagkakulong na 15 taon pataas. Kung lumuhod ka sa harap ko ngayon." Bang! Bago pa matapos si Hailey ay sinara na lang ni Jordan ang pinto ng kwarto. Yene, palagi niya akong pinapaluhod at humihingi ng tawad sa kanya dahil lang alam niya na gusto ko siya. Sobra ko na talaga siya at inispoil ang bulok nitong nakaraang 3 taon. Bakit kailangan kong yumuko ng napakababa dahil lang gusto ko siya? Hindi na siya iniisip ni Jordan at nagpatuloy sa pagpapatuyo ng buhok. "Ikaw, Lee." Galit na inapakan ni Hailey Camden ang kanyang mga paa habang tumawag ng pulis, pagkatapos ay sumigaw siya sa pintuan ng presidential suite. "Tumawag na ako sa mga pulis, teka lang, nasa likod ka ng rehas." Di nagtagal, nalaman din ng mga Camden na tumawag ng pulis si Hailey. Tumahol ang matandang Heiress Camden sa disgusto, "Ano? Tumawag si Hailey ng pulis? Sino ang nagsabi sa kanya na tumawag ng pulis? Gusto kong ako mismo ang humawak sa mga usapin ng pamilya namin, hindi hayaan na may ibang gumawa nito." Alam ni Sylvie na noon pa man ay gustong-gusto na ni Old Heiress Camden na hawakan ang lahat. Dahil sa takot niyang ipaglaban niya ito kay Hailey, nagmamadali niyang sinabi, "Nay, tumawag siguro si Hailey ng mga pulis sa Jordan dahil hindi siya makikipagtulungan." Bumuntong hininga ang matandang Heiress Camden at sinabing, "Kalimutan mo na, baka nakatakdang gugulin ni Jordan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan." Ang mga Camden ay tiwala na ang batas ay tiyak na magsentensya kay Jordan. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang 2 unipormadong pulis sa Westlake Hotel. Si Tyler at Hailey, na naghihintay sa lobby, ay agad na lumapit sa mga pulis nang makita sila. "Mga sir, ako po ang tumawag ng pulis." Tanong ng isa sa mga pulis, "Ikaw dapat si Miss Hailey Camden, tama ba? Sabi mo nagnakaw si Jordan Steele ng relo na nagkakahalaga ng mahigit $800,000 mula sa pamilya mo, tama ba?" Tumango si Hailey at sinabing, "Live-in na manugang si Jordan Steele at kakahiwalay lang namin. Ninakaw niya ang aming relo at ibinenta ito para sa pera na ginugol niya sa 1 linggong pananatili sa presidential suite ng hotel na ito. Kumuha pa siya ng isang puta. Mga Ginoo, mangyaring dapin siya kaagad." Pumunta ang pulis sa front desk at sinabing, tawagan si Jordan Steele at sabihin sa kanya na bumaba. Tinawagan ng front desk attendant ang phone set sa kwarto ni Jordan, ngunit nakatulog lang si Jordan pagkatapos maligo at hindi narinig ang pagtunog ng telepono. Sinubukan ni Hailey na tawagan ang cellphone ni Jordan, ngunit wala ring sumasagot. Sabi ni Hailey, masyadong natatakot siyang sumagot dahil nagkasala siya sa pagnanakaw.
Umakyat tayo sa itaas para tingnan, sabi ng isang pulis. Kusang sumakay ng elevator ang dalawang pulis habang naghihintay si Hailey sa ibaba kasama si Tyler dahil ayaw niyang magkagulo. Bang! 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 Ilang beses kumatok ang pulis sa pinto bago nagising si Jordan mula sa kanyang pagkakatulog at bumangon para buksan ang pinto. Si Kimmer Jordan Steele ba ito? Pwede ba tayong pumasok? Tanong ng pulis. Alam ni Jordan na si Hailey ang tumawag ng pulis at sa gayon ay nakangiting sinabi, mangyaring pumasok. Isang pulis na may salamin sa mata ang nagkusa para ipakilala ang kanyang sarili. Ako si Chief Lee ng District Police Station. Nakatanggap kami ng police report mula kay Miss Hailey Camden. Inangkin niya na nagnakaw ka ng relo na nagkakahalaga ng mahigit $800,000 mula sa kanyang pamilya kahapon. May ganyan ba? Sumagot ng totoo si Jordan, wala akong kinuha mula sa mga Camden. Nagpatuloy si Chief Lee, patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, ngunit nabalitaan ko na dati kang live-in-in-law ng mga Camden at wala kang masyadong pera. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagtatrabaho ka bilang tagahatid ng takeout. Sinabi ni Miss Camden na wala kang nakuha kahit isang sentimo ng mga Camden pagkatapos ng iyong diborsyo. Sa pagkakataong ito, naawa si Chief Lee na isa ring lalaki kay Jordan. Masyadong kuripot ang mga Camden. Mayroon silang hindi bababa sa milyon-milyong halaga ng mga ari-arian. Maaari silang magbigay sa kanya ng ilang $10,000. Sinabi ni Chief Lee, tingnan mo, may swimming pool, telebisyon, at ilang sopa sa presidential suite na ito. Mayroon ding magandang tanawin. Narinig ko na nagkakahalaga ito ng higit sa $1,000,000 bawat gabi. Gayunpaman, nag-book ka para sa isang gabi. Dahil hindi ka kumuha ng relo, saan mo nakuha ang pera? Hindi nakasagot ng diretsyo si Jordan bagkus ay bumangon at pumunta sa desk sa kwarto para kunin ang isang kontrata na sa kanya iniabot sa pulis. Chief Lee, ito ang equity transfer contract ng Ace Corporation. Ako na ngayon ang pinakamalaking shareholder at ang bagong hinirang na C ng Ace Corporation. Ito ang business card ko. Ibinigay ni Jordan ang CE business card ng Ace Corporation kay Chief Lee. Ang business card ay isang Swiss metal business card na pinalamusan ng mga diamante na may itim na background at dilaw na mga titik. Ang mga brilyante na ginamit sa isang set ng business card ay malamang na lumampas sa 30 carats. Sa madaling salita, ang bawat business card ay nagkakahalaga ng $1,500. Bukod, ang mga business card ay tiyak na nakaprint sa mga set. Espesyal na ginawa ng Ace Corporation ang isang set ng business card para sa Jordan, na halos kasing halaga ng isang bahay sa isang third-tier na lungsod. Kinuha ni Chief Lee ang business card at agad na nabigla nang makita ang nakasisilaw na brilyante sa card. Nakalagay nga sa business card ang pangalan ni Jordan. Tiningnan muli ni Chief Lee ang kontrata at kinumpirma niya na ang shares na dating pag-aari ng dating presidente ng Ace Corporation ay nailipat nga sa Jordan. Gayunpaman, ang pulis sa tabi niya ay nagtanong, Chief, maaaring ito ay isang gawa-gawang kontrata. Normal lang na gawa-gawa ang mga kontrata at business card. Sa pagiging pulis sa loob ng maraming taon, nasanay na silang makita ito. Sinabi ni Chief Lee, maaari ba naming mahanap ang iyong impormasyon sa Heaven's Eye? Ang Heaven's Eye ay isang tool sa query ng negosyo na kasama ang impormasyon ng 200 milyong social entity sa buong bansa. At makikita dito ang data tulad ng mga background ng kumpanya at impormasyon ng mga may-ari ng negosyo. Ngumiti si Jordan at sinabing, ang nagtatag ng Heaven's Eye ay si Earl Alex Murphy, na dating kaklase ng aking pangalawang kapatid noong kolehiyo. Dahil sa hindi ko pa opisyal na kinuha ang posisyon, hiniling ko sa kanya na itago ang aking impormasyon dahil ayokong maghanap ang iba ng impormasyon tungkol sa akin bago ako gawin. Dahil naniniwala kayo sa data sa Heaven's Eye, hihilingin ko sa kanya na tulungan akong ipakita ito sandali. Nang matapos magsalita si Jordan, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Si Earl Murphy, kumusta ka kamakailan? Well, isang pulis sa Orlando ang gustong makita ang aking data sa Heaven's Eye. Maaari mo bang i-unhide ang aking data sa loob ng 10 minuto? Pagkatapos makipag-chat kay Earl Murphy, inaliw ni Jordan ang pulis at nakipagsaa sa kanila. Pagkatapos lamang ng 1 minuto, nakatanggap si Jordan ng isang text at pagkatapos ay sinabi niya kay Chief Lee. Maaari mong suriin ang Heaven's Eye ngayon.
Sa pagpasok ng Ace Corporation sa search bar ng eHeavens API, nakita kaagad ni Chief Lee ang pangalan ni Jordan sa personnel section ng kumpanya. Jordan Steele, C ng Ace Corporation. Hindi lang pangalan ni Jordan ang nakalagay dito, kundi nakalagay din ang kanyang profile photo. Ang taong nasa larawan ay eksaktong kapareho ng taong nakatayo sa harap nila. Gayunpaman, nagbabantay pa rin ang pulis sa tabi ni Chief Lee. Maaaring ito ay ginawa ng isang hacker. Maraming mga hacker sa internet at maaaring ay hack ng isa ang isang API at pakialaman ang impormasyon tungkol dito. Ngumiti si Jordan at sinabing, noong una ay ayaw kong ipagmalaki ang aking kayamanan, ngunit dahil hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, kailangan kong gawin ito. Binuksan ni Jordan ang interface ng text message sa kanyang cellphone at iniabot ito kay Chief Lee. Kinuha ni Chief Lee ang cellphone at nakita niyang transaction alert iyon mula sa isang bangko. Halaga, $70,000. Petsa, Abril 20, 14:22. Account number, 6,582. Uri, mabilis na pag-withdraw ng pagbabayad. Natitirang balance, 1,553,474,532. Nang makita ni Chief Lee at ng pulis na nasa tabi niya ang mahabang string ng mga numero, natulala sila. Mayroon kang higit sa $1 bilyong. Matagal na nagbilang ang dalawa bago nag-isip. Ang bank card ay ibinigay kay Jordan ni Butler Frank kahapon dahil pinirmahan ni na Jordan at Hailey ang isang prenuptial agreement upang panatilihing hiwalay ang kanilang mga ari-arian at ari-arian. Kaya naman, walang karapatan si Hailey Camden na magtanong tungkol sa mga tunay na ari-arian na pag-aari ni Jordan sa panahon ng diborsyo. Tiningnan ni Jordan ang natigilan ng mga pulis at sinabing, "Mga Ginoo, isa lamang ito sa aking mga card, ngunit natatakot ako na ang halaga lamang nito ay higit pa sa kabuuang halaga ng lahat ng mga ari-arian ng Camdens na pinagsama-sama. Sa tingin mo ba magnanakaw ako ng relo na nagkakahalaga lang ng mahigit $800,000? Noon lang tumigil ang dalawang tao sa pagdududa kay Jordan. Narinig na nila ang tungkol sa mga Camden noon at alam nila na sila ay isang pangalawang rate na pamilya na ang netong halaga ay higit sa milyon-milyong dolyar. Gayunpaman, ang Jordan ay may higit sa $1 bilyong sa isang card lamang. Dahil napakayaman niya, hindi na niya kailangang magnakaw sa mga Camden. Curious na tanong ni Chief Lee, "Yung ang Steele, dapat kang maging marangal na tagapagmana ng isang mayamang pamilya, tama ba? Kaya bakit ka pumayag na maging isang live-in-in-law ng Camdens?" Walang magawang sagot ni Jordan, "It was arranged in the family, so wala akong choice kundi sumunod. Sana mailihim niyong dalawa sa akin, lalo na sa mga Camden. Ayoko nang magkaroon ng ibang involvement sa kanila." Galit na tumango si Chief Lee, "Magtiwala ka, Yung Steele, ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyong privacy. Hindi namin ito isisiwalat sa iba. I'm sorry kung naabala ko ang pahinga mo. Dapat tayong pumunta ngayon." Tumayo na rin si Jordan para makita sila. "Ayos lang, ingat ka." Makalipas ang 2 minuto, bumaba ang 2 pulis sa lobby ng hotel mula sa itaas. Agad namang lumapit sina Hailey at Tyler Collins. Nataranta si Tyler Collins nang makitang hindi bumaba si Jordan sa lobby kasama nila. Tanong niya, "Mga sir, bakit hindi sumama sa inyo si Jordan Steele? Nilabanan ba niya ang pag-aresto? Pagpadala ng mas maraming lalaki na may mga baril at turuan ang pup na ito ng isang mahirap na leksyon." Pinandilatan ni Chief Lee si Tyler Collins at nagbabala, "Isipin mo ang iyong wika. Kapag naghagis ka ulit ng anumang kabastusan, ibabalik kita sa police station." Pagkatapos, tumingin si Chief Lee kay Hailey at sinabing, sinabi ni Jordan na hindi siya kumuha ng anumang relo na pagmamay-ari ng Camdens. Kaya sa palagay ko, mas mabuting umuwi ka upang suriin muli at tingnan kung naiwan mo ito sa isang lugar. Protesta ni Hailey, "Paano ka maniniwala sa sinabi niya? Kung wala siyang ninakaw sa pamilya namin, paano niya nakuha ang pera para manatili sa isang 5-star hotel? Isa lang siyang mahirap na naghahatid ng takeout." Paper. Nang marinig ang paglalarawan ni Hailey kay Jordan, hindi nakaimik ang 2 pulis. Mayroon bang dukha sa mundong ito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Sinulyapan ni Chief Lee sina Hailey at Tyler at agad niyang nasabi na may kakaiba silang relasyon. Sabi ni Chief Lee, "Yuneh Camden, wala kaming karapatang arestuhin si Emer Jordan hanggat walang tiyak na ebidensya laban sa kanya.
Kung ipipilit mo na arestuhin namin siya, mangyaring magpakita ng ebidensya tulad ng mga video o larawan ng pagnanakaw niya ng relo o anumang patunay ng pagbebenta niya ng relo kapalit ng pera. Gayon din, itigil ang pagtawag sa iyong dating asawa na isang dukha o walang kwenta. Kung tutuusin, dati kayong mag-asawa at masyadong masakit ang mga salitang iyon. Malamig na umuso si Hailey Camden, hindi ako nagkakamali. Kung medyo may kakayahan lang siya, hindi ko siya hiniwalayan. Ikaw ang nagpasimuno ng diborsyo kay Jordan. Emma Steele. Mukhang hindi ka panipaniwalang mapagmataas, sumagot si Hailey. Ako ang nagpasimula ng diborsyo. Nagsisi na ba siya? Ang pulis ay hindi nangahas na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Jordan at sa makatuwid ay walang pagpipilian kundi ngumiti at magbigay ng thumbs up kay Hailey. Sa kaibuturan niya, naisip niya, ikaw dapat ang nagsisisi sa desisyon mong hiwalayan ang C ng Ace Corporation na may net worth na bilyon-bilyong dolyar. Nang makitang papaalis na ang dalawang pulis, muling nagtanong si Hailey, may babae ba sa kwarto niya? Umiling si Chief Lee at sinabing, mag-isa lang si Steele sa kwarto. Walang ibang tao. Si Hailey ay nasa isang mas mahusay na mood at siya ay mahinang bumulong, alam ko ito. Mahal niya pa rin ako. Nang makitang hindi pa rin alam ng mayabang na si Hailey ang malaking pagkakamaling nagawa niya, bumuntong hininga si Chief Lee at umalis. Pagkaalis ng dalawa, naguguluhan na nagtanong si Tyler, bakit sila naging magalang kay Jordan pagkababa nila. Hindi pinansin ni Hailey ang mga detalyeng ito at sinabi lang, kailangan kong magmadali at tawagan ang aking ina para sabihin sa kanila na mangolekta ng ebidensya. Pagkalabas ni Hailey ng cellphone ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Drew bago tinawagan si Sylvie. Hello, Drew. Bihira lang makatanggap ng tawag si Hailey mula kay Drew. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagsimula silang makipag-ugnay sa isa't isa ng madalas, marahil dahil kay Jordan. Nagkunwaring mapagmahal, tinanong ni Drew, Hailey, kumusta ang mga bagay sa iyong panig? Narinig kong tumawag ka ng pulis. Hindi ba nila siya dinala sa police station? Sumagot si Hailey ng totoo, hindi, sinabi ng mga pulis na hindi nila siya madakip dahil walang ebidensya. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya ang gusto nila? Tanong ni Drew. Sumagot si Hailey, ebidensya para sa pagnanakaw ng kanyang relo o isang resibo ng pagbebenta ng relo. Saglit itong pinag-isipan ni Drew at naramdaman niyang imposibleng magkaroon ng anumang ebidensya na ninakaw ni Jordan ang relo dahil hindi naman siya ang may kasalanan sa simula. Gayunpaman, ngayong nasa kamay na ni Drew ang relo, maaari na lang siyang gumawa ng ebidensya laban kay Jordan para akusahan siyang nagbebenta ng relo. Sabi ni Drew, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Aalamin ko kung kanino niya ibinenta ang relo. Pagkatapos, siguraduhin mo, ikukulong ko siya. Matapos ibaba ang tawag, nagpanik si Hailey at patuloy na ginulo ang kanyang buhok. Nais niyang parusahan si Jordan upang tratuhin siyang muli na parang reyna at ispoil siya tulad ng dati. Sa kabilang banda, gusto niyang sundin siya ni Jordan nang hindi nagagalit sa kanya o kinokontra siya. Sa kabilang banda, hindi niya talaga gustong masentensyahan si Jordan ng batas. Kung tutuusin, pagkatapos ng 3 taong pagsasama bilang mag-asawa, paano natitiis ni Hailey na hayaan si Jordan na makulong ng 10 taon? Tuloy-tuloy ang laway ni Tyler sa tabi ni Hailey nang makitang ginulo nito ang buhok nito na sa tingin niya ay sexy talaga. Hinawakan niya ang kamay ni Hailey at sinabing, Honey, sa Westlake din tayo magstay ngayong gabi, ha? Ipinagkibit balikat ni Hailey ang kamay na ikinagulat ni Tyler at saka siya binigyan ng isang sampal sa mukha. Smack! Napabuntong hininga si Hailey, hindi mo man lang kinaya si Jordan at may pisngi kang matutulog sa akin. Pagkasabi nun, galit na lumabas si Hailey. Ang masampal sa lobby ng hotel ay isang nakakahiyang bagay. Tinatakpan ni Tyler ang kanyang mukha, naisip ni Tyler, Jordan Steele, pinahirapan mo ako ngayon. Pero kapag lumabas ka, hindi kita bibitawan. Naglakad siya patungo sa manager ng hotel, na kanina pa nakatingin sa gilid, at hinawakan siya sa kwelyo. Utos niya, kapag umalis si Jordan Steele sa hotel, ipaalam ka agad sa akin. 6:00 na ng umaga. Nagpalit si Jordan ng suit, nagsuot ng kurbata, at isang peres ng leather na sapatos. Pagkatapos ay nilagyan niya ng wax ang kanyang buhok at nilagyan ito ng side pompadour na nagmukhang kalmado at parang si ng kumpanya. Iyon ang unang pagkakataon na nagsuot ng suit si Jordan sa nakalipas na 3 taon.
Naisip niya na kahit si Hailey ay hindi siya makikilala ng ilang segundo pagkatapos niyang makita siya. Natigilan ang mga front desk attendant nang bumaba siya mula sa itaas. Siya ay isang dominanteng CA. Ang kanyang aura ay ganap na naiba mula noong siya ay nag-check-in kahapon. In love ako. Iniisip ko kung sino ang napakaswerteng naging asawa niya. Ang dalawang front desk attendant ay bumubulusok at naluluha sa Jordan nang ang manager ng hotel na si John ay agad na lumapit at pinagsabihan, napakabaliw ninyo. Bigyang pansin ang iyong imahe. Pagkatapos, lumabas si John sa lobby at tinawag si Tyler. Umalis na si Jordan Steele. Inayos ni Tyler ang ilang tao na manatili sa labas ng hotel at agad nilang sinimulan si Jordan. Pumara si Jordan ng taksi at nakarating sa office tower ng Ace Corporation sa Central Business District makalipas ang 20 minuto. Ito ang kanyang opisyal na unang araw sa trabaho bilang CA. Bumaba si Jordan sa sasakyan at tumingala sa maringgal na tour na may ngiti sa labi. Victoria Clarke, nanumpa ka na putulin mo ang lahat ng pinagkakakitaan ko kahapon. Iniisip ko kung ano ang magiging saloobin mo kapag nakita mo ako ngayon. Tuwang-tuwa si Jordan na gampanan ang papel ng isang dominanteng CA. O pagkatapos na gumugol ng 3 taon bilang isang live-in na manugang. Gayunpaman, ang pananabik ni Jordan ay hindi dahil sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang CA. Lumaki sa isang mayamang pamilya, matagal na siyang napagod sa pakiramdam ng higit na kahusayan na nagmula sa pagiging higit sa iba. Ang ikinatuwa ni Jordan ay si Victoria, ang magandang deputy president ng Ace Corporation. Ang huli ay maaaring maakit ang lahat ng mga lalaki sa upper class na bilog ng Orlando. Naglakad siya papunta sa lobby sa unang palapag ng gusali, kung saan may security gantry. Ang Orlando ay isang binuo na lungsod na may makabagong teknolohiya. Ang isang gantry sa unang palapag, halimbawa, ay maaari nang ma-access sa pamamagitan ng fingerprint at face recognition. Gayunpaman, dahil ito ang unang araw ni Jordan sa trabaho, hindi pa niya nairehistro ang kanyang fingerprint at mukha sa sistema ng seguridad. Kaya naman, kinuha ni Jordan ang card na ibinigay sa kanya ni Butler Frank at nag-swipe ito para makalampas sa gantry para makasakay sa elevator. Pagdating niya sa floor ng President's Office ng Ace Corporation, ay wala pang tao sa opisina. Kaya binuksan ni Jordan ang pinto gamit ang susi at pumasok sa kanyang personal na opisina para magbasa ng ilang dokumento. Kasabay nito, ang mga taong ipinadala ni Tyler upang buntot kay Jordan ay nagsumbong din sa kanya. M.R. Collins, nakapasok na si Jordan Steele sa office tower ng Ace Corporation sa Central Business District. Ano? Sa sandaling ito, nakahiga pa rin si Tyler sa kama at naguguluhan sa narinig na pumunta si Jordan sa Ace Corporation. Para saan si Jordan Steele dyan? Sinabi ni Miss Clarke, ang Deputy President ng Ace Corporation, na sisiguraduhin niyang hindi na maninirahan si Jordan sa lungsod na ito sa hinaharap. Nandyan kaya si Jordan para maghiganti kay Miss Clarke. Hiningi ni Tyler ang number ni Victoria sa birthday banquet ni Old in West Camden kahapon. Bilang isang lalaki, siya ay naakit din kay Victoria. Papayag siyang mawala ang 10 taon ng kanyang buhay bilang kapalit ng pagkakataong makipag-ibigan kay Victoria minsan sa isang malaking kama. Sa kasamaang palad, alam niya na, dahil sa mga pamantayan ni Victoria, hinding-hindi siya magugustuhan nito. Dinial ni Tyler ang numero ng telepono ni Victoria. Ilang beses tumunog ang telepono bago sinagot ni Victoria sa pagod na boses, sino ang nagsasalita. Ngumiti si Tyler at sinabing, Miss Clark, ito po si Tyler. Nag-toast ako sa iyo sa birthday banquet ni Old in West Camden kagabi. Pumayag si Victoria at nagtanong, M.R. Collins, may dahilan ba kung bakit ka tumatawag sa ganoong kalalim na oras? Nag-aalalang sagot ni Tyler, Miss Clarke, naaalala mo pa si Jordan Steele, ang manugang ng mga Camden, hindi ba? Kahapon, kami ay nanindigan sa pakikiisa sa mga Camden. Nangako kami na tiyaking hindi na kailanman mabubuhay ang Jordan Steele sa lungsod na ito mula ngayon. Ang punk na iyon ay pumunta sa iyong kumpanya ng madaling araw ngayon. I'm guessing na sinusubukan niyang maghiganti sa iyo. Natawa si Victoria at sinabing, huwag kang mag-alala, ang gusali ay nakalock at binabantayan ng mga security officer. Hindi na siya makakaakyat. Bulalas ni Tyler, ibinalita sa akin ng mga taong ipinadala ko para bantayan siya na ang punk na iyon ay may hawak na card na nagbibigay sa kanya ng access sa mga gantries para umakyat sa itaas. Baka nagtatago siya sa opisina mo ngayon. Malalagay ba sa panganib ang buhay mo kung aakyat ka?
Ano? Paano niya makukuha ang access card ng aming kumpanya? Napaupo si Victoria sa pagkagulat at ang kubrekama na nakatakip sa kanyang katawan ay bumaba rin, inilantad ang kanyang walang batik at magagandang balikat at braso. Kung nakita ng isang lalaki ang eksenang iyon, tiyak na madudugo siya. Ipinaliwanag ni Tyler, ang pump na iyon ay nagnakaw ng relo mula sa Camdens at ibinenta ito ng mahigit $800,000. Mayaman na siya ngayon. Napakaraming empleyado sa iyong kumpanya, maaaring binayaran niya sila ng pera para makakuha ng card. Walang kakaiba dyan. Miss Clarke, nag-aalala ako sa'yo. Napakaganda mo. Nakakahiya kung laslasin ka ng pump na iyon. Nag-alala rin si Victoria at sinabi niya, salamat sa paalala. May ipapadala ako sa kumpanya para tingnan agad. Tutulungan din kita sa opisina. Miss Clarke. Sinamantala ni Tyler ang pagkakataong ito para sipsipin siya. Nang marinig kung gaano siya differential, umiti si Victoria nang walang sinasabi. Pagkatapos, tinawagan agad ni Victoria ang kanyang personal secretary na si Ashley Rose. Ashley, pumunta ka kaagad sa opisina at tingnan kung may mga kahina-hinalang tao. Kung mayroon, tumawag ka agad ng pulis. Makalipas ang kalahating oras. Isang babaeng naka-white shirt, black silk skirt, at black frame glasses ang nagmamadaling pumunta sa office building ng Ace Corporation. Magandang umaga, Miss Rose. Nanlaki ang mga mata ng security officer na nakaduty nang makita si Ashley Rose. Bagamat si Ashley Rose ay mas mababa kay Victoria sa lahat ng aspeto, ang huli ay masyadong malayo sa mga tuntunin ng katayuan sa mga mata ng mga opisyal ng seguridad. Sa kabaligtaran, si Ashley Rose ang taong madalas na pinagpapantasyahan ng mga security officer ng gusali. Bukod dito, si Ashley Rose ay isang sekretarya at madalas na nakasuot ng isang business suit na tila isang flight attendant na nag-iwan ng maraming sa kanilang imahinasyon at pantasya. Umaga. Patawang sagot ni Ashley Rose at nagmamadaling umakyat. Nang sa wakas ay nakarating na sa sahig kung saan naroon si Jordan, nalaman ni Ashley Rose na ang pinto ay nakakagulat na may naka-unlock. Akala niya ay kasamahan niya yon, ngunit pagkatapos tumawag ng 2 beses, walang sumasagot. Bigla na lang, nadiskubre niyang may tao sa opisina ng presidente. Siya siguro ang kahina-hinalang tao na binanggit ni Miss Clarke, tama ba? Agad na tinulak ni Ashley Rose ang pinto at nagtanong, sino ka? Paano ka nakapasok? Anong ginagawa mong trespassing sa opisina namin? Binabasa ni Jordan ang mga ulat ng kumpanya at natigilan nang makita si Ashley Rose. Tinanong niya, sino ka? Itinaas ni Ashley Rose ang kanyang black frame glass at sinabing, ako ang personal secretary ni Miss Clarke, Ashley Rose. Tinitigan ni Jordan ang sexing grupo ni Ashley Rose at nagtaka, bakit naman gugustuhin ni Victoria na magkaroon ng kaakit-akit na sekretarya? Hindi ba pangkaraniwang ugali ng mga lalaki yon? Pwede bang tomboy si Victoria? Nakisalamuha si Victoria sa mataas na uri ng lipunan ng Orlando at sa makatuwid, kilala niya ang lahat ng mga tycoon. Mayroon din siyang mahabang listahan ng mga manliligaw. Gayunpaman, walang nakarinig sa kanyang pagkakaroon ng kasintahan. Baka si Victoria Clarke ay mahilig sa mga babae. Hoy, ano bang iniisip mo? Bilisan mo sagutin mo ako. Bakit ka nandito sa office namin? Sabi ni Ashley sa matigas na boses. Bumalik sa katinuan si Jordan at sinabing, ako si Jordan Steele, ang bagong presidente ng Ace Corporation. Nalaglag ang panga ni Ashley Rose at nakabuka ang bibig nito na kasya ang isang itlog. I'm so sorry. Paumanhin, Steele. Masyado akong tanga. Dahil nasa iyo ang susi ng pinto, dapat ikaw ang presidente. Pero patawarin mo ako, sabi ni Miss Clarke na may kahina-hinalang tao sa opisina, kaya ako Nagulat si Jordan matapos marinig ang paliwanag niya. Kahina-hinalang tao. Damn, sinusundan ako ng mga Camden. Nakakainis na mga pest na hindi ako pababayaan. Naisip agad ni Jordan kung ano ang nangyayari. Okay, pwede ka nang lumabas at ipagpatuloy ang iyong mga tungkulin. Nga pala, nabalitaan ko na si Miss Clarke ang pinakamagandang deputy president sa lungsod. Kaya kapag dumating siya, sabihin sa kanya na pumunta ka agad sa aking opisina. Gusto kong makita kung gaano talaga kaganda ang deputy president ng kumpanya natin. Bili ni Jordan kay Ashley. Lumabas si Ashley sa opisina ng presidente, pumunta sa banyo sa parehong palapag, at tinawagan si Victoria Clarke. Miss Clarke.
Papunta na si Victoria sa trabaho nang makausap niya si Ashley Rose sa telepono sa pamamagitan ng Bluetooth function sa kanyang Porsche. Ashley, kamusta? Nalaman mo na ba ng malinaw? May mga kahina-hinalang tao ba sa opisina? Bumulong si Ashley, meron, at walang mga kahina-hinalang tao, pero may isang tao na gusto mong makilala. Oy, curious na tanong ni Victoria. Si Ashley ang pinagkakatiwalaang katiwala ni Victoria na kakausapin ni Victoria tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw ng pribado. Napabulala si Ashley, si Emma Steele. Ang bagong presidente ng aming kumpanya. Nakarating na siya sa opisina namin at gusto ka daw niyang makilala. Ano? Nasa opisina si Emma Steele. Nataranta si Victoria na muntik na niyang i-rear end ang isang Land Rover. Matagal na niyang inaasam na makita ang bagong presidente. Kaya naman, malakas na humakbang si Victoria sa pedal ng gas, at ang bilis ng sasakyan ay agad na tumaas sa 100 kilometro bawat oras. Patuloy pa rin siyang nag-overtake sa ilang sasakyan, lahat para sa kapakanan ng mas maagang pagkikita ni Emma Steele. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Victoria sa lobby sa unang palapag ng gusali ng opisina. Miss Clark. Agad namang tinawag ni Tyler na kanina pa dumating si Victoria nang makita siya nito. Collins. Agad naman siyang nakilala ni Victoria. Lumapit si Tyler at nag-aalalang nagtanong, Miss Clarke, natakot ako na baka masaktan ka ni Punk Jordan, kaya nagmadali akong pumunta rito para tulungan ka. Samahan mo akong umakyat sa taas. Minsan ay naghapunan si Victoria kasama ang ama ni Tyler. Ngunit, sa kanyang opinyon, si Tyler ay kanyang junior at hindi kwalipikadong makipag-hangout sa kanya. Kaya naman, tumanggi siya, no need for that. Tinignan ko na at nalaman kong walang kahina-hinalang tao sa opisina. May kailangan akong asikasuhin. Aakyat muna ako sa taas. Hoy! Huwag kang pumunta, Miss Clarke, maniwala ka sa akin, nasa itaas talaga si Jordan Steele, bulalas ni Tyler. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Victoria at mabilis na sumakay ng elevator para umakyat. Pagkabukas pa lang ng pinto ng elevator, nakita niya si Ashley na may kausap na kung ano-ano sa ilan pang empleyadong babae. Miss Clarke, nandito ka na pala, bulalas ni Ashley na may excitement na nakasulat sa buong mukha niya. Tumango si Victoria at sinulyapan ang supervisor ng investment department at isang intern na nasa tabi ni Ashley. Tinanong niya, bakit nandito rin kayo? Ang supervisor at ang intern ay parehong babae at parehong nasasabi. Kanina lang sinabi sa amin ni Ashley na dumating ang bagong appointment na president ng kumpanya namin at ang gwapo niya talaga. Kaya sumugod kami nang hindi man lang naglalagay ng anumang pampaganda. Nakatira silang dalawa sa isang inuupahang apartment na walking distance lang papunta sa opisina. Nagtatakang tanong ni Victoria, oh. Ang gwapo niya. Excited na sagot ni Ashley, mas gwapo pa siya sa celebrity at bata pa talaga siya. Parang mga 23 years old na siya. Napakabata. Medyo nagulat si Victoria. Siya ay 32 taong gulang na at gayon paman, siya ay mas bata pa. Pinaglaruan ni Ashley ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa. Talagang tagapagmana siya ng isang mayayamang pamilya. Kung hindi, paano siya bigla na lang na-appoint bilang presidente? Napakaswerte ng magiging girlfriend niya. Pinandilatan silang tatlo ni Victoria at binatukan, baliw kayong tatlo. Huwag magtanim ng mga disenyo kay Emma Steele. Sabi ni Ashley, hindi kami karapat-dapat kay Emma Steele. Isa siyang dominanteng presidente. Ikaw lang ang makakasama sa kanya, Miss Clarke. Siya nga pala, Miss Clarke, gusto ni Emma Steele na pumunta ka kaagad sa kanyang opisina pagdating mo. Sinabi ng supervisor ng investment department, narinig ko na sinabi ni Ashley na pinuri ka ni Emma Steele sa pagiging pinakamagandang representante ng presidente sa lungsod. Baka dumating siya ng madaling araw para lang makita ka kanina. Nang marinig ang kanilang mga sinabi, napangiti si Victoria. Ayaw niyang umarte na parang baliw sa lalaki tulad nilang tatlo. Kaya naman, ginulo niya ang kanyang buhok at sinabing, I've been part of the business circle of Orlando for so many years. Walang lalaking hindi ko kayang pasukuin, si Victoria Clarke. Ang dominanteng presidente sa iyong paningin ay isang hamak na bootlicker sa akin. Siya ay 23 taong gulang pa lamang. Sumama ka sa akin at tingnan kung paano ko siya mapapasuko sa akin sa loob ng 3 minuto. Si Victoria ay palaging idolo ng lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya.
Ang dahilan ay ang lahat ng presidente ng malalaking korporasyon ay magmumukhang hamak sa harap niya, gaano man sila kayaman at makapangyarihan. Nais ng lahat ng kababaihan na maging katulad ni Victoria, at ang mga makapangyarihang pangulo ay nakabalot sa kanilang mga daliri at nasa kanilang awa. Minsan ay may presidente ng isang kasosyong kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar na kadalasang gumagawa ng gulo sa opisina at iniiwan ang lahat na walang paraan upang pangasiwaan ang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos na mamagitan si Victoria, nagawa niyang supilin siya at pinaluhod siya para isuot ang kanyang sapatos para sa kanya sa loob ng wala pang 2 minuto. Napatulala ang lahat sa kumpanya. Napabulala si Ashley sa sobrang pananabik. Dapat kong matutunan kung paano supilin ang isang nangingibabaw na presidente tulad ni Miss Clarke sa pagkakataong ito. Ang iba pang 2 batang babae ay nasasabik na mapanood ang mahusay na palabas na malapit nang dumating. Nais nilang masaksihan ng sarili nilang mga mata kung paano ginawang bootlicking dog ang dominanteng presidente. Nagtungo muna si Victoria sa banyo, kung saan humarap siya sa salamin para ayusin ang kanyang makeup at saka inayos ang kanyang damit. Nakasuot siya ng pink na Chanel Haute Couture na 2-piece set ngayon na nagmukhang kahanga-hangang presidente na nagpatingkad sa kanyang marangal at eleganteng aura. Kahit sinong masungit na presidente ay maaakit agad sa kanya. Mapapansin din nila na iba siya sa ibang mga babaeng influencer at Instagram models. Sinabi ni Victoria, pagkatapos kong pumasok mamaya, iiwan kong bahagyang nakaawang ang pinto para mapanood ninyo ang mga siwang kung paano ko pasusupil ang greenhorn na ito. Humalakhak si Ashley ng malakas at sinabing, naman, sigurado, lumuhod siya at isuot ang iyong sapatos para sayo. Pero, haha, gusto naming makita ulit itong klasikong eksena. Masayang sinabi rin ng 2 pang iba, gusto rin naming makita ito. Tumawa ng mahina si Victoria. Kung ang ibang mga empleyado ng kumpanya ay nahuli sa katotohanan na pinasuko ng Deputy President ng kumpanya ang presidente sa pagluhod at pagsuot ng sapatos para sa kanya, malalaman nilang maging ang presidente ay kailangang sumunod sa kanya. Sa hinaharap, walang sinuman sa kumpanya ang maglalakas loob na suwayin siya muli. Okay, ginagaranti ako na magagawa kong lumuhod ang greenhorn na ito sa harap ko sa loob ng 3 minuto. Sabi ni Victoria na puno ng kumpiyansa ang mukha. Kung tutuusin, minsan na niyang nasakop ang isang 40 taong gulang na pangulo na mas kahanga-hanga at nakakita ng hindi mabilang na magagandang babae noon. Naisip ni Victoria na ang isang greenhorn na nasa maagang 20s ay tiyak na hindi makakalaban sa kanyang napakalaking alindog. Humakbang si Victoria patungo sa opisina ng presidente kung nasaan si Jordan. Bang! Bang! Marahang kumatok si Victoria sa pinto ng 2 beses. Pakiusap, pumasok ka. Boses ni Jordan galing sa loob. Pinipigilan ng pinto si Victoria na makilala ang boses ni Jordan. Matapos itulak ni Victoria ang pinto para makapasok, hindi niya tuluyang isinara ang pinto bagkus ay bahagyang nakaawang ito. Sa kabilang banda, si Ashley at ang 2 pang babae ay tahimik na naglakad patungo sa pinto na nakayapak at sumilip sa siwang. Sabi ni Ashley, sa palagay mo ba ay mapapabagsak ni Miss Clarke ang bagong presidente, Yin Steele? Hindi naman daw siya malibog na lalaki. Ang sabi ng pinuno ng Departamento ng Pamumuhunan, naku, may isang maginoong presidente na nag-claim na siya ay asetiko, ngunit nang makita niyang hinubad ni Miss Clarke ang kanyang jacket para mahubad ang kanyang mga balikat, siya ay nagkaroon ng nosebleed. Trust me, si Miss Clarke ay isang president killer. Maliban na lang kung virgin siya, malalaman ng sinumang lalaki na nakipagtipan sa isang babae noon kung gaano kaperpekto si Miss Clarke. Ang mga nagtapos na estudyante na nagtatrabaho bilang intern sa kumpanya ay tumingin kay Victoria na may paghanga sa kanilang mga mata. Lihim silang nangakong matutong mabuti mula sa kanya at nagsusumikap na gumamit ng ilang taktika para mapatalsik ang isa o 2 presidente o ang pinakamasama, 2 backup guys. Sa opisina, pumasok si Victoria at natuklasan ang isang binata na nakaupo sa upuan ng presidente na nakaharap sa kanya ang tagiliran. Hawak-hawak niya ang isang annual report ng malaking kumpanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Mula sa anggulong kinatatayuan ni Victoria, nakikita lang niya ang 2 bahagi ng side profile nito. Hindi nagsalita si Victoria at sa halip ay pinagmasdan siyang mabuti. Ang cool ng gupit. Mukha siyang K-pop idol. Sa pangkalahatan, ang mga amo na nakausap ni Victoria ay maaaring kalbo o may manipis na buhok.
Gayunpaman, si Jordan ay may ulo na puno ng buhok at tila napaka-estilo. Napakataas ng nose bridge niya. Sobrang gwapo din ng side profile niya. Binibigyan niya ako ng EAV. Nang makita si Jordan, sumabog sa tuwa si Victoria. Hindi naman siya tomboy. Gusto niya ang mga lalaki, at ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nagka-boyfriend ay dahil sa takot niya na ang pagkakaroon ng boyfriend ay hadlangan siyang makipag-ugnayan sa ibang mayayamang tycoon. Sa kabilang banda, mayroon din siyang mataas na mga kinakailangan para sa kanyang kalahati. Hindi lamang dapat mayaman ang kanyang kasintahan, ngunit kailangan din nitong maging maganda, kawili-wili, magandang panlasa, at may sariling isip. No Steele, ako si Victoria, ang Deputy President ng kumpanya. Balita ko gusto mo akong makita. Sabi ni Victoria sa malambing, banayad at pinong boses. Sa sandaling ito, inilapag ni Jordan ang dokumento sa kanyang kamay at inikot ang kanyang upuan. Sa labas ng pinto. Lumingon siya. Siguro kung si Eamon Steele ay magkakaroon ng nosebleed on the spot kapag nakita niya kung gaano kaganda si Miss Clarke. Haha. Sa tingin ko, luluhod siya sa lugar at tatawagin siyang Reyna. Haha. Sa opisina. Nang inikot ni Jordan ang upuan, sa wakas ay nakita ni Victoria ang kanyang mukha. Jordan. Jordan Steele. Iyon na marahil ang pinaka-nakakagulat na sandali sa buhay ni Victoria at ang pinaka-disoriented na nangyari sa kanya. Pinaluhod talaga ni Jordan si Victoria na palaging nasa himpapawid at tinitingnan ang mga lalaki bilang mga laruan,